durusa, kamatayan, pagsuko na ayoko niyan Lord, 'di ba? Ayaw nila, ayaw nila mahirap na daan, kaya hindi nila kayang i-handle it. Sa binasa din natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 5, 'di ba, sinasabi doon simbahan, ang iglesia tigan at haligi ng katotohanan. Kaya ang tanong sa atin, 'di ba, nasaktan na ba kayo ng salita ng Diyos? Yung parang, Lord, ako yata yung pinapatamaan ni pastor sa preaching, 'di ba? May mga ganung moment tayo minsan. Pero 'di ba? Pero yun talaga ang katotohanan. Kaya dapat talaga tanggapin natin ito, may pagpakumbaba. At kung maalala natin, 'di ba, yung the mark of the beast sa Revelation 13:666, 'di ba? Yun eh. Ganon din yung sa John chapter 6 verse 6, John 6:6. Mula noon, 'di ba, marami ng mga alagad ang tumalikod sa kanya kasi nga bilang nakarinig, 'di ba? Tayo bilang nakarinig ng salita ng Diyos, kahit minsan tatanggapin natin to na may mapagpakumbabang puso dahil ang tumanggap ng katotohanan ay tinatransform ng katotohanan. And number two, we are blessed when we are not offended at His words. Kapag sinabi nating offended, ibig sabihin niyan, di ba? Hindi niya matanggap yung sinabi sa kanya na para bang, Lord, tama ako, mali ka. Kaya ang tanong sa atin, na-offend na rin po ba tayo sa Word of God? Diba? Sabi nga ng Bible, we are blessed when we are not offended at His words. Ibig sabihin, magkaiba po yun, no? Yung dalawang to, nasaktan ka pero nagpakumbaba ka at tinanggap mo ang salita ng Diyos, kaya di ba nabago ka? At yung isa naman, nasaktan ka pero hindi mo tinanggap, pinagalit ka kay Lord o kay pastor kasi ayaw mo tanggapin ang katotohanan. At sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 6, mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kasi dito sa Matthew chapter 11, 'di ba, kung maalala natin si John the Baptist, na balitaan niya mga ginagawa niya. Nakakulong na dito si John the Baptist, na balitaan niya ginagawa ni Jesus, kaya nagsugo siya ng mga alagad. Siya na ba ang darating o may hinihintay pa tayong iba? At sumagot si Jesus, 'di ba? Sabihin mo, nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumaling ang mga kitongin, nakarinig ang mga bingi, nabuhay muli ang mga patay at pinangaral sa mahihirap ang magandang balita. At sabi niya, mapalad ang mga hindi nagdududa sa akin. Alam ni John the Baptist na si Jesus talaga ang Messiah. Pero nainip siya kasi kung titingnan natin ang karakter ni John the Baptist, talagang napaka-straight to the point, napakatapang niya, 'di ba? Siguro ang inaasahan ni John the Baptist, ganun din yung paraan niya, 'di ba? Gusto niya maging ganun din siya. So, yun yung expectation ni John the Baptist. So, na hindi naman talaga ganun si Jesus, hindi ganun ang pagkilos ni Jesus, 'di ba? Kaya nga sabi na nagalinlangan na si John, na-offend siya kasi hindi talaga ganun yung expectation niya kay Jesus. At madalas ganun din tayo kay Lord, na-offend tayo, nagdududa, nag-aalinlangan kasi yung ina-expect natin hindi pa binibigay yung gusto natin, hindi nangyayari sa timeline natin, hindi, 'di ba, hindi nasusunod. Kaya sabi doon, we are blessed when we are not offended at His words. At doon nga sabi nga doon sa Romans 9:33, ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Ang salita ng Diyos ay katitisuran sa mga mapagmataas, pero sa mga mapagkumbaba, ang salita ng Diyos ay nagiging batong sandigan nila. Yun yung cornerstone sa buhay nila. At paano natin malalaman na nakatayo tayo sa pundasyong bato? Sa binasa po natin last time sa Matthew chapter 7:24-25, sabi doon ni Lord, ang taong nakatayo sa bato ay hindi lang nakikinig kundi sinasagawa ang kanyang mga salita. So hindi lang enough na nakikinig, 'di ba? Hindi enough ang hearing kundi talaga be doers, 'di ba, of the word of God. So these words of Jesus can be a stepping stone rather than a stumbling stone. Kaya yun, mahirap talaga tanggapin kasi kumbaga kapag ginawa natin yun, tinanggap natin yun, nandoon sinunod mo, doon katatatag, doon katitibay, at doon talaga din may mapagpapala ang ating Panginoon. At letter B, some of those He called to discipleship responded properly. So dito po, sa binasa natin, di ba, the call of Peter, Andrew, James, and John sa Matthew. So yun, mga disciples si Jesus na respond properly sa tawag niya, di ba? Sa Matthew chapter 4:18, makikita natin, di ba, yung apat na mangingisda na yon, si Simon Peter, tinatawag na Pedro, kapatid niya si Andrew, at magkakapatid na James and John. Sila ay mga mangingisda, may mga hanap buhay sila, may mga kagamitan, livelihood nila, kumbaga, tinawag sila ng Panginoon. Pero pagkatawag sa kanila ng Panginoon, may mga iniwan sila para sumunod kay Jesus. Una, iniwan nila ang kanilang lambat, diba? At yung bangka, yung talaga mismong tools ng kanilang kabuhayan. So, sa atin, hindi man ibig sabihin na lahat tayo ay dapat iwanan na kung ano man yung mga trabaho natin, di ba? At maging evangelist agad. Hindi naman po ganun. Ang point sa pagtawag ng 12 disciples ay dapat si Jesus na maging top priority ng buhay natin. Kasi minsan, ang priority natin,
trabaho, nakakalimutan na natin si Jesus, di ba? Sa negosyo, naiiwanan na natin. Kumbaga, importante yung mga yun, pero ang sa pagtawag ni Lord sa atin, He wants us to make Him our topmost priority. So dito, iniwan ito nila Peter at Andrew. Kumbaga, buhay nila to ang fishing pero binitawan nila ito dahil alam nila that the Messiah will take care of them. So bilang disciples ni Jesus, kailangan natin din gawin siyang unang-una, priority sa buhay natin. Hindi lang livelihood ang iniwan nila, pangalawa, iniwan din nilang kanilang tatay na si Zebedee. Pero maganda dito kasi naging supportive naman din si Zebedeo sa kanila sa calling ng mga anak nila. At yun nga sa binasa natin sa Matthew chapter 19 verse 27 to 29, no, hindi lang bangka, nets, yung family ang iniwan talaga ng mga disciples, iniwan nila ang lahat para sumunod kay Jesus. At sabi ng Panginoon, lahat ng mga sumunod sa kanya, di ba? Lahat ng iniwan anumang bagay para sa kanya ay merong mga reward. So dalangin sa atin, no, sa pagtawag sa atin ng Panginoong Hesukristo, katulad ng apat na disciples na yun, let us respond to the call of the Lord properly by making Jesus as our top priority in our lives. So yun lang po, Amen. last time po. Thank you, Lord po. Salamat, Sis Nobby, for our very encouraging and informative view. Nandito na po tayo sa pangalawa na tinawag ng Panginoon. Pakibasa naman yan si Sister Cheng sa John chapter 1, verse 43 hanggang 51. Meron tayong trivia ngayon. Sa John chapter 1, 43 to 51. Okay? Ito ay magandang Bible trivia. Hindi lahat ng mga Kristiyano alam to. Pero ngayon, malalaman nyo. Sige. John chapter 1. Sige, pakibasa sis. So, yung unang apat na tinawag, si Peter, si Andrew, magkapatid yon. Si James and John, magkapatid din. Okay. Meron sumunod. Yan, sige. Sino daw sis? Philip and Nathaniel. Sige. Hmm. Thank you, Lord. Meron dalawang tinawag. Si Philip at si Nathaniel. Pero ang tanong ko mga kapatid, kasama nga ba sa 12 disciples si Philip at si Nathaniel? O, balik tayo. Si Jem, pakibuksan sa Matthew chapter 10. Pinasa natin yan, no? Opening verse natin yan, di ba? Sino tong 12 disciple na to? Sige. Verse 2. Hmm.
Tuloy, 3 hanggang 4. Sige, ulitin natin, chapter 10, verse 2 hanggang 4. 12 yan, dapat. O sige. Hmm. Oo. So, sino ang kasama? Kasama si Philip sa tinawag, di ba? Sa 12. Pero, hindi kasama si Nathaniel. So, sino tong si Nathaniel na to? Ayan, trivia natin ngayon. Si ano po? Pastor, si Nathaniel, Bartolomeo. Bartolomeo po. yes, si Nathaniel ay si Bartholomew. Bartolomeo. Ang ibig sabihin kasi nung pangalan ni Bartholomew, ibig sabihin son of Ptolemy. Yun yung kanyang tatay. Kaya hindi siya tinatawag diyan kasi ni John, kasi in a more personal way, ang ginamit ni John ay ang pangalan, si Nathaniel. So, yung Bartolomeo, para niya po yung apelido sa panahon natin. Intindihan nyo? So, si Amen. Philip at si Nathaniel mismo ay si Bartolomeo. Siya si Bartolome. At makikita natin sa binasa ni Sister Cheng sa Matthew chapter 10, lagi siyang kadikit ni Philip. Kaya nung si Philip, nalaman niya na eto na, siya na yung Messiah. Sino ang kanyang tinawag? Si Nathaniel. So, ibig sabihin, mga kapatid, kasama po siya. Pero siya ay binansagang Nathaniel in the Gospel of John, in a more personal way, yung pangalan, first name ginamit. Pero si Luke, ang ginamit niya, si Matthew, is yung kanyang connection sa kanyang tatay na apelido, Bartolome, son of Ptolemy. Ayan. So, naintindihan natin na tinawag etong si Philip, etong si Nathaniel, sa pagtawag sa kanila ng Panginoon. They respond properly to the calling of the Lord Jesus Christ. Kaya alam nyo sa buhay natin, pag tayo po talaga tinatawag ng Panginoon, ang gusto ng Lord, we respond properly to Him. Meron pong mga nangyari, di ba? Talagang pumunta sila at para makilala nila ang ating Panginoon Jesucristo. Kung gusto nating makilala, mas malalim pa ang Panginoon, sa kanyang pagtawag, kailangan nating lumapit. Ngayon, naririnig na natin ang salita ng Diyos. Ngayon, naririnig natin ang tawag ng Diyos kapag nagbabasa tayo ng Bible. Naririnig natin ang boses ng Panginoon kapag nakikinig tayo ng preaching. Kapag tayo nananalangin, kinakausap tayo ng Diyos. Kaya huwag maging matigas ang ating mga puso. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon, gaya nung sinabi niya kay Nathaniel. Nung nagkaroon siya ng encounter kay Jesus, talagang sinabi niya, ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nakita kita sa ilalim ng punong igos. Diba? Alam ng Lord yung sitwasyon niya eh. Pero sabi ng Panginoon, makikita ka pa ng mga higit pa na mga dakilang mga bagay. Amen. Kaya alam niyo, as we follow the Lord, we will see greater and mighty things in our lives. Sino pa yung mga sumunod sa kanya? Pakibasa uli niya na Sister Nobi. Si Matthew naman, basahin natin. Kanina, si Philip and Bartholomew. Ngayon naman, si Matthew. Ano yung naging respond ni Matthew? Chapter 5, verse 27 hanggang 28. Si Nobi, pakibasa yan ha. So, kung sina Peter, iniwanan niya yung mga nets nila, iniwanan nila yung bangka,
yung kanilang mga relatives, si John and James, yung kanilang tatay, just to follow the Lord. They left everything. Ano kaya ang iniwan ni Mateo? Sige, makakatawa yan. Parang Luke Pastor ito. Hindi po Yeah, ba? Luke chapter 5, Luke. Ayun. 27 to 28. Thank you, Ayan. Lord. Amen po. Sabi po dito, ang pagtawag kay Levi. Verse 27, pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Grabe, no? Siyang tax collector, nasa opisina siya, nandun siya, nakaupo siya, ibig sabihin, nagtatrabaho siya eh. Andun yung mga pera, yung mga importanteng mga listahan. Wow. Alam mo yun? Iniwan niya lahat ng yun. Baliwala na sa kanya lahat. Amen. Basta lang makatugon siya Amen. sa Panginoon natin. Alam mo yun, sa buhay natin, tinatawag tayo in our personal lives. Di ba? Iwanan mo munang lahat. Unahin mo muna yung pagtugon sa tawag ng Diyos. Bago mo gawin ang mga bagay, mag-pray ka muna. Diba? Unahin mo muna siya. Magbasa ka muna ng Bible. Kapag linggo, may mga abalahin tayo, may mga gawain tayo. Ganun ba yung pagtugon natin sa Kanya? Kasi syempre, sa buhay natin, marami po tayong kaabalahan. Pero yan ay araw-araw na nasusubok tayo kung tayo ba yung mga tunay na mga alagad. That we will respond properly to the call of God. Sa atin po, no, sa ating mga kapatid, lahat kayo nakikinig dyan. Alam natin ang kalagayan ng mga disciple na ito. Iniwanan nilang lahat. Kahit mahirap na yung teaching ni Jesus, talagang nagpatuloy pa rin sila sa pagsunod kay Jesus. Kahit yung mga ibang kasama nila tumalikod, pero sila sumunod pa rin kay Jesus. Kahit yung mga kasama nila nung simula na talagang excited na excited mag-serve kay Lord. Tapos dumating yung panahon, nagkaroon ng challenges, medyo naging mahirap ang teaching, nanlamig na sila, hindi nila matanggap yung turo, na-open sila. Pero itong mga disciple, they continued to follow the Lord. Ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang pwedeng maging dahilan? Ano ba yung mga malalim na dahilan ng mga disipulong ito nung sinabi ng Panginoon, o kayo, tatalikod din ba kayo? Ano ba yung pinakadahilan? Bakit sila nagpatuloy kahit mahirap, kahit sila ay iniwanan na ng iba, kahit na sila ay ipe-persecute at hanggang kamatayan nga, di ba? Nagpatuloy sila eh. Hanggang mamatay, hanggang sila ay balatan ng buhay, sinibat, sinaksak, ng kinaladkad, nilagari sa dalawa, pinugutan ng ulo, ipinako ng paliligtad, itinapon sa kumukulong langis, itinapon sa island. Bakit? Bakit hindi kayo nag-give up? Samantalang may mga Kristiyano, biruin mo hindi lang nasagot ni Lord yung kanyang prayer, ayoko na. Di ba? Sumuko na eh. Wala na dyan yung ano ko eh. Nag-invite sa akin, so hindi na rin ako pagpapatuloy. Wala na yung kaibigan ko eh, wala na rin ako. Pero sila, hindi sila nagpapigil, nagpatuloy sila. Ano yung malalim na dahilan nila? Bakit sila ay nanatiling tapat na sumusunod kay Jesus hanggang wakas ng kanilang buhay? Ano po kaya sa inyong mga walang tama, walang maling sagot na makakatulong sa atin na tayo ay magpatuloy. Sige nga, pakinggan natin yung mga bago natin. Sige. Ano kaya? Sis Lola? Kasi alam nila na si Jesus yung magdadala sa buhay na walang hanggan. Amen. Alam nila. Sige, sino pa? Ano kaya ang dahilan, no? Kasi dapat ito rin ang dahilan natin eh. Kasi pag hindi itong dahilan natin,
Ano mangyayari sa'yo kapag medyo gipitan na? Ano mangyayari sa atin kapag medyo mahirap na? Ayoko na. Kasi Ano hindi, naman tayo? sino po yun? Si Sis Michelle. Oo, nananampalataya sila kay Jesus. Ano pa? Sino pa? Dapat ito ang maging dahilan ng bawat Kristiyano na sumusunod kay Jesus. Oo, sila'y ligtas na. Praise God. O sige, praise the Lord. Ano pa? Ano kaya ang pinakadahilan? Pagtitiwala sa pangako ng Panginoon. Nagtiwala sila sa pangako. Meron pa eh. May isang salita eh. Pakibasa nga po, Sister Cheng. Sa John chapter 1, verse 49. Sige, pakibasa po. Eto. Rabay, kayo ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Ang mga disciple, they follow Jesus, they respond properly because of this. Listen very carefully, na dapat ito ang dahilan sa pagsunod natin kay Lord. Hindi ang blessing, hindi ang answered prayer, hindi ang magandang buhay, hindi lang ang healing, alam mo yun, hindi lang ang masaya kasi sa cell group, andito kami magkakaibigan, mga bababaw po yun. Magaganda yung mga bagay na yun as we follow the Lord. Pero dapat ito ang pinakadahilan because they follow the Lord Jesus Christ till the end of their life. Because, sinabi ni Nathaniel, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Ano ang meron sa mga disciple? Bakit sila sumunod? Ito yung salita. Revelation. They have the revelation of who Jesus Christ is. Naintindihan nila kung sino yung tumatawag sa kanila. Ang tumatawag sa kanila ay hindi anak ng karpintero lamang. Ang tumatawag sa kanila ay hindi basta sinong Hudyo. Ang tumawag sa kanila ay ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang tanging makapagliligtas sa mga tao mula sa kamatayan, ang tanging makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang tanging daan para makarating tayo sa langit. Revelation of who Jesus Christ is. Maraming Kristiyano, hindi nila kilala si Jesus na ganito ang kanilang pagkakakilala. Ang kala nila si Jesus ay isang someone na magpapasagana lang ng kanilang buhay. Kaya kapag nagkaranas sila ng paghihirap sa buhay, ay ayoko na. Akala nila si Jesus ay magpapasaya lang sa kanilang buhay. Kaya pag malungkot, may problema, hindi na masaya, ay nako, ayoko na. Dumadating po sa panahon natin ng buhay natin yan. But if you have the revelation of who Jesus Christ is, He is the Savior of the world. He is the one who can give you eternal life. He can resurrect us. Kahit hanggang wakas, Lord, I will still follow you. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, dapat maging ganito ang pagtingin natin sa Panginoon, sa pagtawag niya sa akin. Nakikita niyo ba siya bilang King of Kings and Lord of Lords? Amen. Nakikita niyo ba yung tumatawag sa yung pinaglilingkuran natin? The Creator of heaven and earth. Grabe Diyos yan! Ngayon, ano ang pwedeng maging hadlang sa buhay mo para ka huminto? Nako, kapag may dahilan sa buhay mo na huminto ka sa pag-follow mo kay Jesus, hindi mo siya tuluyang nakilala pa.
Maaring nakilala mo lang siya as teacher, as prophet. Nakilala mo lang siya as good person who blesses people. Alam niyo yan mga kapatid. Maganda naman yan pero masyado pang mababaw. May mga tao kasi na tinawag ang Panginoon. Nung sila'y tinawag, hindi sila nag-respond properly to the call of Jesus Christ. Sige, pakibasa po, no? Sa Mark, Mami Ading, pakibasa po sa Mark chapter 10, 17 to 22. Mark chapter 10, 17 to 22. Kilala nyo ito, pero wala siyang pangalan. Nung siya'y tinawag, hindi siya tumugon sa tawag ng Panginoong Jesus. Kasi ang pagkakilala niya lang kay Jesus, ano kaya? Sige, Mark chapter 10, pasa po. Chapter 10, verse 17, sabi dito, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Oh, lumapit, patakbo pa, no? Sige. Sa harapan niya, Ano ang At- ginawa, Mi? lumuhod. Lumuhod pa. Ng Panginoon. At nagtanong, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Yun, ang pagkakilala niya kay Jesus ay isang mabuting guro na magtuturo sa kanya kung paano niya makakamtan ang buhay na walang hanggan. Good teacher. Ang akala niya kay Jesus, tuturuan siya para magkaroon ng eternal life. Maling-mali. Sapagkat hindi ituturo ni Jesus ang eternal life. Gaya ni Muhammad, gaya ni Buddha, gaya ng mga gods ng mga Hindu, ni Haring Krishna. Itong mga Diyos-Diyosa na ito, na sinasamba ng mga tao, itinuturo nila sa mga tao kung paano magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ano mga dapat gawin ng tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pero si Jesus, sabi niya, hindi ako ang magiging magtuturo sa iyo sapagkat ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Di ba? Ang thinking niya, ang pagkakilala niya kay Lord, Lord, turuan mo naman ako. Hindi sa tinuruan sapagkat yun lang ang kanyang pagkakilala. Ano sabi ng Panginoon? Sige. Sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mangdaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Aba. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Nakaw. Wala pong pangalan yan, no? Alam nyo, doon sa sinabi ni Jesus sa kanya, ano yung binanggit ni Jesus? Binanggit ni Jesus yung ano, doon sa rich young ruler. Ano yung mga binanggit ni Jesus na listahan? Anong tawag doon? Commandments. Ilan po yun? 10. Oh, 10 ba ang binanggit ni Jesus? Bilangin natin. Ulit, Mami. Huwag kang Verse papatay. 19. Verse 19. 19 nga. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang huwag kang pagnanakaw. Ulit, Mami. Pangatlo. Pangatlo. At huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Pangilan na?
Pang-5, pang-6, huwag kang igalang mo ang iyong ama at ina. May kulang. Yun lang ang binigay. Nung 1. sinabi ni Jesus yun, sabi ni, ilan lang binigay? Yun lang eh. Kulang. 7. Nung sinabi ni Wala yung Jesus first yun, 3. 7 nga lang ang binigay niya. may kulang na 3. Mm-mm. Nung sinabi ni Jesus sa rich young ruler, Lord, ano sagot ng rich young ruler? Lahat Nagawa ko yan. Yan na. Bata pa lang ako. Lord, lahat yan, sinusunod ko. Pero merong hindi sinabi si Jesus. Kasi yung hindi niya sinabi, yun talaga ang hindi nasusunod nitong rich young ruler. Ano yun mga kapatid? Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan Maliban sa maliban sa akin. Pangalawa, huwag kang gagawa ng mga imahe, luluhuran at sasambahin ito. Pangatlo, huwag mong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Yung tatlong hindi binanggit ni Jesus ay patungkol sa pagsamba sa Diyos. Hindi niya yun binanggit because He knows na hindi nasusunod ito ng rich young ruler. Sapagkat meron siyang ibang Panginoong pinaglilingkuran. Merong ibang Diyos na niluluhuran. Meron siyang ibang Panginoon na sinasamba. Ano po yun? Na-reveal. Kayamanan. Kayamanan. Amen. Wealth. Naintindihan nyo? Ganda, no? Pag pinag-aaralan nyo, hinihimay nyo yung Bible, makikita nyo yan. Amen. Ibig sabihin, itong rich young ruler, kaya siya hindi makarespond properly sa tawag ni Jesus is because hindi niya kayang isuko ang lahat-lahat sa ating Panginoon. Sa ating buhay, ano yung mga bagay na hindi natin magawang isuko? Kaya hindi tayo maging tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. Nakakalungkot kasi ang mga theologians sinasabi dito, kaya wala itong pangalan because His name It's not is written not that important to be written in the, in the Bible because it's not written in the book of life. Pangalawa, itong rich young ruler. Ito, pakibasa nga po, Sister Cheng. Matthew chapter 8, 18 to 20. Ito naman ay isang iskriba. Wala rin siyang pangalan. Sige, pakibasa sis. Matthew chapter 8, 18 to 20. Yan. Mhm. Wow. Tagapagturo ng kautusan. Nag-aaral tayo sa Bible study, scribe, ibig sabihin, alam niya yung Bible, Old Testament ha. Nagtuturo ng Bible yan. Maraming information, magaling sa Bible, maraming alam, maraming inatin ng Bible study yan. Alam niya na yan. Nagdi-discipleship, nagtuturo ng step 1. Hello, niya kayo? Basta maraming information, alam niya lahat. Okay. Ang sabi niya, yan, wow, ang ganda no, ng kanyang request, Lord, I will follow you wherever you go. Ano sabi ni Jesus?
Sinabi ni Lord sa kanya, you will follow me, ha? Pero darating ang panahon as you follow me, wala tayong matutulugan. Mm. Pwede tayong magutom. So, anong sinasabi ni Lord? Etong scribe na ito, alam ng Diyos na itong scribe na ito ay hindi makatitiis sa mga uncomfortable situation or inconvenient Situation. situations sa paglilingkod. Meron din siyang Diyos-Diyosan sa kanyang buhay. Ano yung kanyang Diyos-Diyosan? It's the gods of the comforts and the security of life. Sa paglilingkod natin sa Diyos, kapag mahilig tayo sa komportable, kaya natin, masaya, magandang nangyayari, okay naman yun. Pero kapag hanggang doon lang ang ating gusto na, pag medyo hindi na tayo komportable, kapag medyo mahirap na, naku, mag-aaral na. Ano ba yan? Nagtuturo? At talaga mag-aaral din ako? Ayoko na yan. Some people, the God of their life is the God of comfort. Gusto nila yung masaya, maayos, komportableng buhay. To be a disciple of Jesus, mga kapatid, hindi po laging komportable. Darating ang panahon, may mga kailangan tayong gawin na talagang mapapagod, mapupuyat, minsan magugutom. Hindi nga lang yan eh. Minsan napapahiya tayo. Pag-share ng gospel, ayaw ba natin yun? Hindi kasi komportable, nakakahiya. Mag-share ako ng gospel sa ibang tao, iba na lang, wag na lang ako. Marami pong taong ganyan eh. As we follow the Lord, it will not always be comfortable. Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, no, dapat ang isip natin, hindi magiging madali ang pagsunod sa Panginoon. May mga panahon na kailangan natin tiisin ang paghihirap, tiisin ang mga nararamdaman natin na sakit sa puso natin. Isantabi natin yung ating emosyon para magkaroon ng restoration. Hindi comfortable kapag sinabi sa iyo kailangan mong magpasakop. Hindi comfortable pag sinabi sa iyo kailangan mong dumaan diyan. Kaya ang sabi ng Lord, if you really want to follow me, you must deny yourself. Carry your cross daily. Etong scribe na to, naku, wala rin pangalan. Pakibasa po sa Matthew chapter 8, 21 to 22. Sunod, Sister Cheng. Sige. Verse 21 to 22. Yung scribe. Nako. Sunod. Anong dahilan ng Panginoon? Ayaw niya bang igalang o irespeto ang paglilibing ng mga namatay? Hindi. Kasi alam niyo ang motibo? Ang motibo ng lalaking ito na gustong sumunod kay Jesus, bago siya sumunod, Lord, teka, papalibing ko muna yung tatay ko. Alam niyo naman pag merong namamatay, di ba? Anong meron pagkatapos inaayos? Mana. Yung kanilang mga paghahatiang kayamanan. Ang kanyang Diyos-Diyosan ay yung kanyang mamanahin. Ang kanyang Diyos-Diyosan is yung kayamanan dito sa mundo. Pangalawa, may sinabi si Lord, hayaan mo na ang mga patay. Sige, pakibasa verse 60 ulit, verse 22. Meron siya sinabi. Wow, paano ililibing ng patay ang mga patay? Ang ibig sabihin dito ni Jesus, yung mga spiritually dead. Spiritually.
Yung mga taong ito na hindi pa nakakakilala sa Diyos, sila nang bahala dun sa mga kayamanan ng patay na hindi naman mananatili at iiwanan din nila, nanakawin, kakalawangin, hindi magtatagal. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kapag sumunod ka sa akin, yung mga kamag-anak mong namatay, pwede silang magkaroon ng buhay. Pero kapag sumunod ka doon, nako, kabilang kayo sa lahat ng mga patay. Sino ang mangangaral doon sa mga kamag-anak mong patay? Hayaan mo na sila doon. Ang focus mo ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaso wala na namang pangalan, no? Kasi ang pinili ng tao na ito, kayamanan. Finally, Sister Cheng, Luke chapter 9, 61 hanggang 62. Luke chapter 9, 61 to 62. Si Lord may mga tinatawag siya eh. Ang Panginoon Jesucristo, iba-ibang status ng buhay ng mga tao, tinatawag niya eh. Diba? Si Matthew, pwede niyang hindi iwanan yung kanyang posisyon. Sina Peter, sina Andrew, pwedeng mag-focus na lang sila sa business nila. Si James and John, pwede nilang mag-focus sa pangingisda. But they follow the Lord. Sunod sis, Luke 9, 61 to 62. Ako, tuloy. Nako. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Magpapaalam ka pa. Hindi naman sila ang tinawag ko. Hindi nila maiintindihan yung tawag ko sa iyo. Naalala ko yung sharing ni Sis Bel eh. Nung tinawag siya ni Jesus na maging evangelist, mag-resign ka na dyan, tinocall siya ni Lord, hindi siya pinayagan ng manager. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan yung tawag ng Diyos. Hinadlangan pa nga siya. Pero dahil nga persistent ang Panginoon at gusto niyang sumunod sa Lord, talagang nag-resign siya. Minsan kapag tayo nagpapaalam pa sa mga taong hindi nakakaunawa, alam nyo, sila'y pwedeng maging dahilan para pigilan kang hindi sumunod o tumugon sa tawag ng Diyos. Huwag ka nang sumunod. Bakit ka pa-follow diyan kay Jesus? Iiwanan mo yung trabaho mo? Iiwanan mo yung negosyo mo? Iiwanan mo to? Ipagpapalit mo to? Kliyente to eh. May pinapagawa si Lord sa'yo? Kliyente yan, pera yan. Bakit ganun ang kanilang isipan? Sapagkat hindi nila kilala ang tumatawag sa'yo. Ikaw na nakakilala, na nagkaroon ka ng revelation sa kung sino yung pinaglilingkuran mo, sumunod ka. As we always say, ang example nga ni Abraham eh. Nung tinawag si Abraham, so sige, dalhin mo si Isaac, ialay mo siya sa akin. Sinabi niya pa ba kay Sarah? Hindi. Kasi bakit? Baka pagising niya, wala na si Isaac, tumakas na. Kasama yung nanay. Nanay yun eh. Huwag mo saktan anak ko. Ina ko niyan eh. Mga nanay, di ba? Hindi pa naintindihan ni Sarah yun. Minsan may mga tawag ang Diyos sa atin na hindi naintindihan ng ating partner. Purihin ng Diyos kung naintindihan nila tayo. Pero kung sila'y nagiging hadlang sa pagtugon natin sa pagtawag ng Diyos, ito yung sinasabi ni Jesus sa iyo. Hayaan mo na yung mga patay sa mga bagay na patay. Ikaw ay may pagkakataong maging buhay. Ibahagi mo sa kanila ang buhay na walang hanggan. Amen. Huwag mong hayaang maapektuhan ang paglilingkod mo dahil sa mga taong patay. Ikaw na tinawag ng Diyos, sumunod ka sa ating Panginoon. Kaya Panginoon, aming Diyos ang masalangit, nangungusap ka sa amin. Thank you, Lord.